Sama tayo ngayon sa tribo. Sa pangharap nila ng tinatawag nilang ulang. Sa Bicol ay tinatawag yun na gangawan. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong tawag doon. Basta yung hipon yun sa tabang, sa ilog. Yung malalaking hipon. Kasamahan daw kami ng mga bata kasi nauna na yung mga adultong tribo. Hindi namin alam kung saan sila pumunta. Magpasama kami sa kanila. Oh, let's go! Tara! Samahan niyo kami ka-wild. Mahangin sa taas ng bundok, umaga pa lang. Gising na ang nayon, bit-bit ay ngiti. Hindi mga lamba, palad. Yun mga kawild, medyo malabo na rin yung tubig. Nandyan daw sila sa una-unahan. Kasi nalalabo nga naman pag sinisisid. Yan. Saka medyo umulan, kaya medyo naglabo. Malapit na kaya? Malapit na. Anong tawag sa inyo ng malabo ang ilog? Labihig. Labihig diabetes, mga ka-wild. Labihig na raw yung bites. Labihig diabetes. Kasi andyan na sila nandyan sa daw sila taas. sa una-unahan. Ano? Tingnan natin kung nandyan nga sila. Magpangulo ka na, Huyo. Pangulo. Basa. Tara. Bulan eh. Mga bata nagtatawanan, sumasabay sa alon. Isang dakot na hipon, sagot sa hapunan. Hipon sa tubig tabang, hinuhuli namin ng kamay lang. Sa ilog na parang tahanan, bawat talsik kwento ng lahi at pangalan. Hipon sa tubig tabang. Marami na nahuli. Inayon. Ulang. Uy, huli na naman. Huli oh. Ulang. Ulang po ang tawag sa inyo Mga yan. ulang. Paano niyo po nahuli? Ano lang, kapa lang. Kapa lang namin yan. Yan talaga ang, Ganito ang paghuhuli namin. ganyan po ang panghuli. Simula pa noong panahon, ganyan talaga kayo. Simula nung kami maliliit pa Maliit ganito. Yan ang natutuhan nila, ng mga kabayan sa kanilang mga Ginagawa namin. Kapa-kapa lamang. kapa lang. Wala kayong ginagamit dyan tina Wala. lason. Wala naman. Lason. Wala yan. Kaya pala hindi naubos mga kabayan yung mga hipon nila Mga dito. hipon. Tawag sa kanila ay ulang. Ulang. Saka Kapa lang. ilang kapa-kapa Sarap. lang. Meron kayong anong tawag niyo dyan sa ano, yung salamin na nilalagay sa ano, Antipara. antipara. Antipara po para madali po siyang makita yung lang. Oo. Para madali po siyang makita kung saan parte po. Pati antipara nila mga kabayan, ano lang oh. Improvise. Sariling gawa. Sariling gawa. Gawa lang. Hindi nakapasok ang tubig dito. Hindi po. Wow, magaling. Ay, nagsabi. Ang ganda ng Ito pagkapit. mga kabayan do. Ang ganda ng pagkagawa. Ganda ng pagkahulma oh. Pati yung kahoy, magandang klase. Ito ang antipara nila, ginagamit sa pagsisig. Grabe, improvise. Ang ganda ng ano, May ilang kilo na yan, te? Mga isa? May git? ilang kilo natin? Para magdadalawa, Isang ano? kilo na? May gitna? Naging 1 kilo po yata po ito at mabigat po. Mabigat na. Ilang oras na kayo nagsisisid? Mapadalawang oras na po. Matagal na. Toy, saan tayo punta? Ano tama pataon? Punta raw sila mga kawil sa malalim na ilog. Baka doon mas marami tayong makakuha. Tara, sama tayo. Dito pala medyo malalim. Kung hindi natin na-videoan, baka walang maniwala na matagal nang gawain ng mga malidi ang manghuli ng hipon sa tubig tabang gamit lamang ay kamay.
Sa unang tingin ay parang napakahirap gawin. Pero para sa kanila, isa na itong bahagi ng kanilang kultura at pang-araw-araw na pamumuhay. Dito sa malinaw na agos ng sapa, wala silang lambat, wala ring anumang kagamitan. Ang tanging gamit nila ay ang kanilang mga kamay at ang kaalamang minana pa nila mula sa mga naunang henerasyon. Ayon sa kanila, ang mga hipon o ulang kung tawagin nila ay madalas na nagtatago sa ilalim ng mga bato at mga ugat ng halaman sa gilid ng sapa. Kaya dahan-dahan nilang iniaangat ang mga bato at marahang ipinapasok ang kanilang kamay sa mga siwang. Ramdam nila sa dulo ng kanilang mga daliri ang munting galaw sa ilalim ng tubig. Kapag may gumagalaw, mabilis ngunit maingat nilang hinahawakan ang hipon bago pa ito makatakbo. Sa simpleng paraan na ito, nakakakuha sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Walang ingay, walang pagmamadali, tanging tiyaga, karanasan at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Habang pinapanood namin sila, napapaisip ka kung gaano karaming kaalaman ang dala ng ganitong uri ng pamumuhay. Mga kaalamang hindi matatagpuan sa aklat, kundi natutunan sa paglipas ng maraming taon ng pamumuhay sa kagubatan at sa tabi ng mga sapa. Sa mundong mabilis na nagbabago, ang ganitong mga tradisyon ay unti-unti nang nawawala. Kaya napakahalaga na maitala at maipakita ang mga ganitong sandali upang maalala natin na may mga pamayanang patuloy na namumuhay ng simple, malapit sa kalikasan at tapat sa mga kaugaliang ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Hipon sa tubig tabang, hinuhuli namin ng kamay lang. Sa ilog na parang tahanan, bawat talsik kwento ng lahi at pangalan. Hipon sa tubig tabang, hawak ng palad, hindi ng baklat. Kung saan malaya ang agos, doon din malaya ang puso at lakad. Isang dakot na hipon, sagot sa hapunan. Hipon sa tubig tabang, hinuhuli namin ng kamay lang. Sa ilog na parang tahanan, bawat talsik kwento ng lahi at pangalan. Hipon sa tubig tabang, hawak ng palad, hindi niyang baklat. Kung saan malaya. Buti hindi gumagamit ang tribo ng tawag doon, cyanide, yung panlason. Kasi pag gumamit kasi noon, ubos talagang isda sa kahipon, namamatay kasi. Pero pag ganitong gama-gama lang sila, kinukuha nila yung malalaki lang siyempre. Yung maliliit siyempre, hindi nila yung pagkakatripisyon habulin. Hipon sa tubig tabang, hinuhuli namin ng kamay lang. Sa ilog na parang tahanan, bawat talsik kwento ng lahi at pangalan. Hipon sa tubig tabang, hawak ng palad, hindi niyang baglat. Basta umaagos ang ilog, dito pa rin kami kasama ang dong-bundong bundok. Mga kabal, pauwi na tayo at nilalamig na sila. Oh. Naroon na, nauna na yung mga kasama natin. Grabe kasing lamig pa ng tubig ngayon sa ilog. Lalo sa mga sapa. Kumpara sa dagat, mas malamig sa ilog. Naroon sila. Tingnan natin mga kawild kung ano yung paborito nilang luto doon sa hipon na nakuha nila. Yung sapa ng mga kawild na pinanggalingan natin, layo na. Hanggang doon daw pala yung lupa na binigay sa kanilang agrarya. Hanggang doon naman sa sapa doon. Yung sa bundok na yun. Yung sapa dyan. Sapa to sapa pala pagitan. Tapos dito naman banda, andyan yung dagat. Pinupunta natin pagkagalima. Hanggang doon daw pala yung lupa na binigay sa kanila. Nakakatuwa kasi ang ganda ng mga niyog. Ganda ng mga niyog. Ilang panahon na lang umumunga ng mga niyog dito. Saka lang sila sa Nika Pupuprahin. Kaya ito. Ilang panahon lang. Mayroon silang sariling niyugan. Dito lang sa tribo, mga kawail, ako nakakita ng gandong klaseng kawayan. Ganda oh. Variegated white. Ganda. Alaman dito sa tribo. Yun mga kawail oh, buhay pa oh. Oh. Anong pagkaraniwan luto nyo ate dito sa hipon? Nilalaga lang namin
Nilaga nyo lang po. Laga po. Lalaga lang namin at saka lalagyan namin ng yung ano to, lubas. Lubas. Oo, yung pang-asim ng kawain. Asin. Pang-asim. Masarap nga naman. Parang sinigang. Oo. Yun. So yun palang pagkaraniwan luto nila mga kawain. Pinagataan nyo rin minsan. Minsan Gataan din. talagang ano namin, yung lalaga. Laga. Ang pangaraniwan nyo pong loto, nilaga talaga. Laga. Oo, pagkaraniwan. Masarap nga naman yung may sabaw. Ito. Yan. So subukan natin mga kawain yung luto naman na yung tawag namin dito ay tinumok. Yung binabayo, binabalot sa dahon ng gabi, pero may kasamang kinayod na luka rin. Yan. Yun ang papatikim natin mga kawain Tapos, sa tribo. pag luto na, magdadala tayo sa tribo ng luto na nun. Para mayroon naman silang ibang matikman na luto. Nakatikim ka na po ate, hindi ng tinumok. Ay, hindi. Hindi pa. Ngayon lang, first time. Sige, subukan natin. Hindi kami natumok niyan. Hindi atumok. Hindi. Mahirap kasing gawin, maraming proseso po Daming proseso. Gawa dyan. Ang lalaki mga kawel, oh. Dami. Oh. Oh. May ilang mga dalag. Yan, oh. Buhay na buhay pa, oh. Oh. Yan. So, yan, oh. Hindi ka makatakas. Buhay pa yung dalag, oh. Buhay pa. Tara. Sige. Sige po. Uy. So yan, magluluto tayo mga kawal ng tinumok. Dali natin sa tribo. Kung may sana ng bayuhan, ganito binabayo. Ang maliit na almeris pala, almeris ang tawag. Tapos ito, ay hiwain nyo natin ang pino. Tanglad. Saka luya. Hiwain nyo natin ang pino. Apat na buong lugar rin mga kawain ang i-mix natin. Alangan. Apat na buong alangan. Okay, mimikos-mikos na natin. Mikos-mikos na mga kawain. Ayun. Paminta, asin. Ayun. Ayun na. Okay. May asin na sa labas. Mikos-mikos uli. Nagatan natin mga kawain ng 3 buong niyog. Yun, gumamit tayo mga kawain ng takalan para pare-pares ang laki. Tsaka para walang dayaan.
Tatlo. Yun. Ito na ang nagawa natin mga kawal. Marami na. Bilangin natin mamaya kung tigilan yung tribo. Binalatan na tangkay ng gabi. Mga kawal, lubas. Sarap yan, talbos na talbos. Papatong natin sa ibabaw. Yun. Tanglad. Masala yung mga kasi. Okay. Yan mga kawal, kulong-kulo na. Pero green na green pa yung dahon. Medyo matagal pa lang palambutan ito. Lagyan natin mga kawal yung diputok, kakanggata. Yun. Okay. Ang bago na amoy. Amoy pa lang, ulam na. Ito na mga kawal, patitikman na natin sa kala yung niluto natin tinumok. Ito naman ay tinapay. Mag-aayon din. Tinapay. Kuha, tinapay, dalawang tinapay. Kuha na naknak. Kuha tinapay. Sarap niyan. Ikaw din. Dalawa. Kuha dalawa. Dalawa pa, isa pa. Ito, isa pa dito, isa pa. Isa pa. Mamaya po. Mamaya. Eh, Ay, ilalabas ko lang yung ano, yung tinumok. Dapat tikman na natin. Oh, isa pa. Yun. Isa pa. Oo. Masarap. Isa pa. Lagyan ko nga siya. Oh, kuha, tinapay, dali. Dalawa, para masarap. Yan. Sino pang hindi? Sino pa? Ate, tinapay. Huwag mo sa loob, tinapay dyan. Ano, magayon pa yung tinapay? Gayon. Ate, tinapay. Ay, ito na ang narotin, tinumok. Ngayon, tinumok. Tikman nyo yung aming recipe. Sana Ay, magustuhan nyo yung aming bangko. recipe. Tinumok. Nakakain na kayo, te? Tanghali? Ay, di pa? Tama. Tama. Tikman nyo yung aming nilutong tinumok. Anay! Tinapay! Ay, dito. Ay, tinumok. Sakto. Yeah. Dapat magkain tayo dito. May- Kakakain lang kayo naman. Titikman? Ah, wow. Hindi ka mo ano, kuskus. Silokon. Silok. Kuskus. Kuskus. Yan. Tikman niyo po kung ang tawag yun, magayon.
Ako naghanghangit nga tita gamang ko. Ano pong lasa? Masarap. Kuha ka po. Si ate di pa nagtikim. Di ba ate? Para matikman natin. Nasaan yung isa? Paano ba ito? Ate. Paano ba ang pagkuha nito? Parang ngayon ko lang nakita ang ay, asawa na, wala pa. Meron na rin. Tatlo na kayo. Ano to? Tsaka, dala kang plato. Sabaw pa po, sabaw. Ganda dito, librang wifi. Yun. May tulog. Dalawa. Tapos kay Ate Ivy, dalawa. Kay Gary. Asukan. Asa na yun? Dagdagan sana. Di ba dinagdagan? Dagdagan, oo. Dagdagan. Hindi, dagdagan mo pa ng isa. Wala na, kayo lang. Kami lang magkakapatid. Ate, ang dala namin ngayon ay isang sako lang. Kasi Sige medyo po. maliit pa yung budget natin. Salamat. Ano, bahala po kayo maghati-hati. Ano? Kung ilan kayo magkasama kahapon, bahala na kayo maghati-hati dito. Sige po. Pagpasensyahan nyo muna yung aming dala. Okay lang. Medyo maliit pa mga kawail yung ating budget sa Wildlife Bros. Isang 25 kilos yung dala natin ngayon. Nakita nyo yung niluto namin. Masarap daw sabi nila. Hati-hati po kayo dito. Sige. Bahala na po kayo maghati. Saan po ilagay? Dito na lang? Diyan na lang. Baka mabasa ng ulan. Gaano kadalas yung gawin yung pagpunta sa ilog? Sa sapa dyan? Pagunguha ng mga maulam-ulam. Hindi ko maano. Hindi man, sa bagay mga kawail, yung gano'n kasi kalalaking hipon, bago yun lumaki, siguro mga buwan din yun. Buwan din ano. Kaya pag nakuha nyo yung malalaki, hintay lumaki ulit yung kasunod. Yung iba. Oo, Maliliit. Buwan maliliit. Buwan uli ang balik pala. Tapos yung ibang ginagawa nila, dagat. Ito si ate, magaling to sa dagat, sa alimango. Kasi nung nakaraan sa Wildlife PH, nakasama rin natin siya sa pag-alimango nung kay Lola Shune. Ikaw ito yung nagtali nun, ano? Si ate, mahusali siya sa pag-alimango. Kaya lang ngayon, dahil malimit, napakalakas ng hangin, hindi komportable sa dagat. Masakit daw sa mata yung galaw ng tubig. Maano pa. Makabog pa. Maalon. Saka sobrang lamig. Iba po masyadong malamig, kaya lang yung Kaya tubig po ay Magalaw. magalaw. Oo. makita. Oo. Lalo ngayon mga kawail, napakataas ang presyo ng bilihin natin dahil sa kaguluhan sa mga bansa, yung mga digmaan. Tayo dayo. Kaya dagdag sakripisyo para makahanap ng pagkain. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Thank you po. Salamat.